What's up, Adla Netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka mapaling ng sulok ng daigdig ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. But, God first. Meron tayong bago uling panonooring video at ito kay Kaalam PH. No, paki-subscribe ang kanyang channel, like and share na din. At ito ang sabi, no? China, huwag takot sakupin ang Pilipinas. Sa tingin nyo, mga madlang netizen, di ba yun naman din talaga ang totoong nangyayari, no? Kasi kung talagang gusto nilang manakop, dati pa, dito pa lang sa Taiwan, no? Kasi sabi nga ng iba, 70 years niya nang pinagbabantaan ng Taiwan, no? Bakit tayo ang uunahin niya samantalang yun yung katabing bansa niya na pwedeng pagka nakuha niya yun, lalakas siya at mas mabilis siya nang sakupin yung mga nakihilerang bansa, no? So kaya ito walang katotohanan para sa atin, no? Sa akin. Ewan ko lang pagdating sa inyo, no? Kanya-kanya naman tayong komento rito, opinion, criticism, nagbibigay lang tayo ng reaction video dito, no? So halina panoorin natin umpisahan. Sinong mag-aakala na ang tinaguriang Dragon of Asia ay nababahag pala ang buntot pagdating sa usapang giyera laban sa Pilipinas? Sa isyu ng agawan ng teritoryo, abay talaga namang hindi papahuli ang China diyan, lalo na at mapilit sila sa pag-angkin ng teritoryong parte na ng ating West Philippine Sea. Pero bakit nga ba, sa ilang taong panggigilas ng China, ay hindi pa rin nila magawang direktang sakupin ang Pilipinas? Naduduwag ba ang China na kumprontahin ng harapan ang Pilipinas? Maduduwag yan, no? Kasi hindi lang naman Pilipinas ang kalaban nila, no? Alam naman niya kasi lahat ng bansa sa global, lahat yan kinakaaway niya at kinukunan niya ng teritoryo. Sino ba naman ang kakampi dyan, no? Ultimo yung kaalyado nga niya na Russia at North Korea na meron din siyang kiniklaim na mga territory doon, no? Kaya swapang yan, yung bansa na yan. Pagtutulong-tulungan yan, alam niya yun. Kaya kahit gaano kalaking bansa niya at medyo lumalakas nga daw ang sabi niya at sa paningin nila, yung mga sandatahan nila na malamang yan, palpak yan, made in China yan. Pero yun ang tingin nila, malakas sila, no? So, subukan nila para makita nila yung hinahanap din nila, no? Halina't umpisan uli natin, Madla Netizen, no? Ano nga ba ang meron ng Pilipinas na nagdudulot ng takot sa mga insik? Tara, isa-isahin natin ang 5 mga dahilan kung bakit grabe na lang ang nerbiyos ng China na sakupin ang Pilipinas. Pero bago tayo dumako, 5, na kung bakit takot ang China na lusubin tayo, no? Ayan, papaliwanag ni Kaalam. dyan, quick recap muna kung bakit nga ba gigil na gigil ang China na angkinin ang sariling atin. Simula't sapul pa lang kasi ay mainit na ang mata ng mga insik sa iilang teritoryo ng West Philippine Sea. Siguro, unang-una, kayang-kaya nila tayo, no? Hindi naman yan nakakapasok sa lugar ng mga ibang bansa kagaya nga nung nakaraan lang nung sa Japan. Ang laki ng ship nila, yung China Coast Guard nila. Medyo maliit lang yung Japan Coast Guard. Pinahinto oh. Tinaboy papalabas No? Tayo lang ang talagang kinakayan-kayanan nito kasi masakit lang talaga sa atin. Hindi kasi natin din pinapatulan. At siguro may dahilan din talaga. Siguro medyo konti pa, may konting tiis na lang, no? Wala pang dumadating na yung mga in-order natin Mahirap din kasi umasa tayo basta-basta na lang sa mga bansang nakapaligid sa atin na aalyado, no? Iba pa rin yung meron tayong sandatang hawak talagang sa atin. Ang West Philippine Sea ay isang seksyon ng Timog Dagat China na kinukonsidera ng parte ng Exclusive Economic Zone o ECC ng Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang mga isla gaya ng Kalayaan Island Group. Grabe, ang dami niya, no? 9 island yan na gustong sakupin. Yung mga iba nga dyan, nakakuha na Yung mga Spratly, Sandy Cay, nakakuha niya na yan. Yung iba pa, marami. Patang kapal ng mukha, no? Gusto lahatin. Grabe, dapat yung isang isla pa lang, hindi na tayo pumayag Kung panahon yan ni Ferdinand E. Marcos, si Apo Lakay, naku, hindi pwede yan.
Kaya nga palaging may nakabantay diyan sa karagatan natin na kasandaluhan, mga Navy ship, hindi pinapapasok ni Marcos 'yan. Pagka meron pa lang, binobomba na, 'no? So, naging maluwag lang 'yan nung naging si Cory Aquino yung presidente, 'no, yung nagkaroon ng People's Power, 'no, 1986. Grabe, dun tayo talagang totally nabudol ng mga mga pumasok na mga 'yan, Aquino. Tapos sumunod na diyan sila Ramos. Grabe lahat, kanya-kanyang bulsa sa kaban ng bayan. Kaya ang kawawa dito tayo, mga mamamayan. Group na matatagpuan sa northeastern section ng Spratly Islands at kabilang narito ang siyam na maritime features na Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal, Pagasa o Thitu Island, Lawak Island o Nanshan Island, Grabe, no? Pag may pangalan tayo, meron din silang pangalan, no? Ang galing din talaga nitong gumawa ng istorya, no? Grabe ang mga yan, mga swapang yan. Parola Island o ang Northeast Cay, Patag Island, Kota Island o kilala rin sa tawag na Loaita Island, Rizal o Commodore Reef, Likas Island, na kilala rin sa tawag na West York Island, at ang huli ay ang Panata Island na tinatawag ding Langkiam Cay. Isa rin sa pinag-aagawang teritoryo ay ang ring-shaped coral reef sa anyo ng Bajo de Masinloc o ang Scarborough Shoal. Yan, talagang pinupursige nila yan. Kasi dyan merong nakatanim na maganda-gandang gas dyan, no? Yung deuterium gas. Dyan matatagpuan yan banda sa Ayungin Shoal. At saka yan talagang mapapalapit sila dito sa atin. Pagka tinayuan nila ng isla yan, ay talagang mabilis silang masasakop ang Taiwan at ito tayo, Pilipinas, chain reaction na yan, magkakadikit na yan, Japan. Pero never tayong tatayag dyan at never nilang magagawa yan. No? Subukan lang nila para malaman na nila hinahanap nila. Ng China ay meron daw silang historical claim sa mga halos kabuuang parte ng karagatan. Grabe naman, no? Baka nadaan lang sila dyan, wala pang ebidensya, historical claim na, no? Ano yun? Bakit? Sino ba nakatuklas ng bansang China? Actually, hindi nga China pangalan yan, nung araw. Diba? Ang nakatuklas niya nung araw si Marco Polo, yung bansa nila. Di dapat pala, ang may-ari niya si Marco Polo, no? Hindi kayo mga Chekwa. Talaga itong mga Chekwa na to, Pero tila kwentong barbero lang ito dahil noong 2013 ay nagsampa ang Pilipinas ng appeal sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun yung UNCLOS, no? United Nations on the Law of the Sea, no? So, diyan nanalo tayo noong 2013 sa arbitral ruling, no? Tapos, hindi nila kinikilala yun, hindi nila kinikilala yung mismo sila, pumirma rin doon. No, pirma nila, hindi nila binibigyang halaga. Ganyan yung mga ugali niya, no? Pero ito naman hindi naman tayo galit sa mga lahat ng Chinese, no? Lalong-lalo na yung mga Chinese na nandito sa Pilipinas, no? Sila yung may mga lahing at dugong Pilipino na rin, mga pamilya, at nagninegosyo sila rito, kaya nakatulong din sila sa ating bansa, no? Pero sa gobyerno nila ngayon, lalong-lalo na yung si Xi Jinping at yung People's Liberation Army ng gobyerno nila, yan ang mga nambubulas dito sa West Philippine Sea sa atin, no? Maling-maling ginagawa nila. So, abusado sila porket di natin sila pinapalagay. So, hintayin lang nila, wait lang sila konti. Una na sa listahan ng kinatatakutan ng China ay ang international economic sanctions na maaari nilang maranasan sa oras na lusubin nila ang Pilipinas. Grabe, oo. Hindi pa ba sila nadadala yung mga sanction nung araw pa? Sa Japanese lang, di ba? Nung World War II, binigyan ng sanction yan. Pero ang Japanese talagang tumino, no? Pinagbawalan silang gumawa ng armas at saka bawal na silang makipagdigma sa kahit kaninong bansa. Ginawa nila yun. Hindi sila gumawa ng mga pandigmang weapon, no? Samantalang isa sila sa pinakamalalakas dati noon. Kasi natalo nga sila at binigyan sila ng sanction, di ba? Pero ngayon na lang, nagpapalakas ulit ang Japan at pinahintulutan din ng Amerika dahil nga sa nangyayaring ganitong ginagawa ng mga China at kaalyado na rin kasi ng
Amerika and Japan, no? BFF na sila, no? Kaya tama lang din na gumawa din ng mga pandigmang armas itong Japanese, no? Ano nga ba ang International Economic Sanction? Ang mga economic Yung mga naka-receive nga pala ng mga economic sanction na yan, itong Gulf War, 90s, yung dating gera dito kila Saddam Hussein, no? Diyan sa Iraq at Iran, ayan, mga nakatikim talaga yan. Kaya alam nila kung talagang ano yung epekto sa bansa nila pagka nasanctionan talaga ng ganyan, no? Pero sa ngayon, medyo makulit pa rin ang Iran, sa panahon ngayon, ha? Pero ang Iraq medyo tumino-tino rin. sanctions ay kadalasang ipinapataw ng isang mas malaking bansa laban sa mas maliit na bansa o di kaya ay grupo ng mga bansang nagsanib puwersa laban sa isang bansa. Kaya nga, yung mga malalakas na bansa, malalaking bansa, mayayamang bansa, at yung nagsasanib puwersa ang mga bansa, sabi nga mga kanetizen, di ba? Yan talaga ang mga magbibigay ng sanction sa inyo. No? Kahit na yung Russia, nakatikim na ng sanction niya. Dahil isang bansa lang siya, kahit sabi mong napakalaki niya, di ba? Laban sa NATO pa lang, 32 countries. Paulit-ulit natin sinasabi yan sa mga vlog natin. No? Pero totoo naman kasi yan. No? Sa NATO pa lang, susunod na sila pag sinanksyonan sila ng mga bansa na nandun. No? Napakarami pang ibang bansa, no? Na pwede umanib dyan. Patuloy natin, madlang netizen. Sa madaling salita, ito ang sapilitang panggigipit sa isang bansa. Kadalasan itong ginagawa kung ang isang bansang paksa ng panggigipit ay gumagawa ng mga aktibidad na labag sa karapatang pantao ng mga mamamayan nito o hindi, kaya'y mamamayan ng ibang bansa. Sa atin, napakaraming kasalanan yan, mga inchip na yan. Pagkayaan, naipataw yung sanction nila, napakarami yan. Yung diplomat natin na ikinaso natin sa kanila, no? Puro diplomasya lang, diplomasya sanction nga lang binibigay natin, no? Ginagawa rin ito kung sakaling ang isang bansa ay gumagawa ng mga hakbang na maaaring i-consider bilang threat sa international peace and order. Isang halimbawa na lang diyan ay ang mga international sanctions na naranasan ng Iraq noong 1990s matapos balakin ng nooy Iraqi President Saddam Hussein na i-invade. Yeah, malupit din yan nung araw, 90s, no? Pero yan yung hindi masyado kay 90s, no? Siguro mga 30 years ago na rin yan, no? Malupit din niya si Saddam Hussein, no? Kilala din to Pero hindi talaga sila mananalo sa US. Napakalakas ni Uncle Sam. Ang Kuwait. Bakit? Para makancel ang utang ng kanilang bansa, makuha ang kontrol ng kabuuang oil reserves ng Kuwait at masakop ang major outlet ng Persian Gulf. Akala ng dating presidente na magiging piece of cake lang ang pananakop na ito, pero diyan sila nagkakamali. Bilang ganti sa ginawang pananakop ng Iraq, nagsagawa ng hakbang ang Estados Unidos kasama ang kanilang mga kaalyansang bansa para magpataw ng international sanctions laban sa Iraq at kabilang na sa mga sanctions na ito ang arms embargo o ang pagbabawal sa pagbebenta ng armas pandigma sa Iraq, gaya na lamang ng Yun, kaya medyo humina-hina ang Iraq no? Pero marami pa ring armas yan. biological o chemical weapons at nuclear weapons. Ang hakbang na ito ay sobrang nakaapekto sa puwersang militar ng Iraq. Idagdag pa diyan ang iba pang sanctions gaya ng pagban ng trading at pag-freeze ng kanilang assets. Dito pa lang ay talagang napilay na Bagsak ka talaga niya, no? Yung ekonomiya niya. Bagsak yan. Grabe. sa militar at ekonomiya. Yan ang mangyayari sa China. Hindi lang yan ang mga isa-sanction sa kanila. Napakarami. Kasi napakaraming bansa yung kinalaban nitong China, no? At napakaraming bansa ang galit sa kanila dahil sa pag-uugali din nila, no? Lalo na yung mga nasa government nila, no? Kung paano nila itrato yung mga katabing bansa nila na kuhaan na lang ng mga teritoryo.
kanila lahat, parang ganun. Ang Iraq. Ang ilan pang mga bansang nakaranas nito ay ang Iran na ilang beses nakatikim ng sanctions mula sa Makulit din yung bansa na yan, until now, no? Kaalyado rin ng Russia yan ng China at North Korea, Pakistani, mga komunistang bansa yan Hindi mo alam kung nasaan yung pag-iisip ng mga yan. sa Amerika, simula pa lang noong 1979 hanggang 2020 dahil sa kabilat kanan nilang paglabag sa human rights violation, pag-itsapwera sa international peace and order, at pag-develop ng mga mapanganib na nuclear weapons. Kamakailan lang din ay nakaranas ang Russia ng sanctions mula sa pinagsamang puwersa ng iba't ibang bansa, gaya ng United States, Canada, European Union, at ibang international organizations. Ito ay dahil sa sinimulan nilang laban sa Ukraine. Ang mga sanctions na narasanasan nila ay pagban ng oil at gas exportation, pagban ng provision ng Yun, kasi pangunahing business yan ng Russia, yung oil exportation. So, pag wala nang bumili sa kanila nila ibebenta yon, di ba? Ilang bansa pa lang doon sa European group na yon, Amerika, Canada, di ba? Ang dami pang kaalyado ng Amerika na pwedeng sabihan, okay, bumili ng ganyan sa Russia. So, wala na, bagsak talaga ekonomiya nila. Kanila ibebenta yun? Si China? China, babaratin sila nun. credit sa Russian oil companies at state banks, at travel restrictions sa ilang mamamayan ng Russia. Lahat ng iyan o higit pa ang maaaring maranasan ng China sa oras na pasiklabin nila ang mas tumataas na tensyon sa Pacific region ng Asia. Hindi magdadalawang isip ang Estados Unidos at ilang international organizations na patawan ng karampatang parusa o sanctions ang China kapag nilabag nila ang international peace and order sa pamamagitan ng pagsakop sa Pilipinas. Subukan nila, para makita na talaga nila yung hinahanap nila. Hindi sa sakop yan. Bagsak din ang ekonomiya ng mga yan, yung China na yan. Talagang kaya nila gustong sakupin din ng Pilipinas o duruin lang. Pag kumatakot man tayo, para ma-drill nila yung langis dito sa atin, Yun yung malungkot sa atin, Meron na nga tayong ganyan na at marami na tayong kaalyado. Bakit hindi pa umpisahan na i-drill yan, Parang ang Malaysia, ang Thailand at Vietnam, di ba? Pinagbawalan ng China na huwag nyo i-drill yan, kundi gagarahin namin kayo. Pero ano nangyari? Wala, na-drill din nila, So ganun din gawin natin, So habang nag-drill tayo, di ba mga kanetizen, kumuha tayo, sumaklolo tayo o humingi tayo ng tulong sa Amerika, escortan nila tayo habang gagawin natin yung ganong mission na mag-drill ng langis nasa loob naman ng EEZ economic exclusive zone natin, di ba? So atin din yun, Sana dapat gawin na yun, sa lalong madaling panahon. Ang mga sanctions na maaaring maranasan ng China ay tiyak na magdudulot ng malaking dagok sa puwersang militar at ekonomiya ng kanilang bansa na sigurado namang hindi nila gugustuhin maranasan. Pangalawa naman sa listahan ay ang military capacity ng China. Ang China ay kilala bilang bansa na may pinakamalaking Navy force sa buong mundo. Sa kabuuan, sila rin ang pangatlo sa pinakamalakas na military superpower sa buong mundo. Malakas-lakasan lang yan, So quantity, oo, kasi napakarami nila 1.4 billion ang population sa bansa nila, Natural, napakarami nilang sundalo ron, di ba? Pero yan, quantity lang yan mga yan. At pati yung mga armas nila, quantity lang yan. Pero walang quality dyan, Mismong rocket nga nila, ang fuel gas nila, tubig. Paano andar yun? Mundo, sumunod sa US at Russia. Mas lalo pang pinalakas ang puwersa nila dahil sa pag-develop ng nuclear weapons sa mga nakaraang taon. Ayon sa Arms Control Association, kasalukuyang may tinatayang 500 nuclear warheads ang China at maaari pa itong pumalo ng mahigit kumulang 1,000 pagputok ng 2030. Nako, kahit mag 2,000 pa yung nuclear
warheads nila, bakit sila lang bang may hawak na nuclear? At tatandaan nila, no, iisa lang silang bansa, no? O palagi natin tutulong ang mga Russia. At saka pag nagkaroon naman ng nuclear warheads na yan, game over na ang buong mundo, no? Pati sila, game over na rin, no? So, gano'n ang mangyayari niyan. At saka talagang sila, sa laki ng bansa nila na puro kalupaan, napakaraming tao sa kanila, eh lahat ng bansa na galit sa kanila, halos mahigit kalahati ng global, lahat yun nakatutok yung mga nuclear warheads ng mga bansa na yun, no? So, hindi naman porket napakarami nilang nuclear, eh katatakutan na sila. Wala, eh kung gano'n ang mangyayari niyan, wala na, talagang game over na talaga yan. Pero sana wag naman mangyari, di ba, mga madlang netizen. Iba na yan. At kaso iba rin ugali nitong mga Chekwa na to eh. Yung Russia, no? Yung North Korea, gigil na gigil na nga rin nasubukan yung mga warheads nila eh, no? Samantalang pagka nagte-testing si North Korea ng ballistic missile nila eh, sa bansa din naman nila sumasabog, no? Mga palpak din eh, no? Kung ganito na lang kalakas ang puwersang militar ng China, bakit nagdadalawang isip pa rin silang sugurin ng Pilipinas? Kung titignan ang taktikang pandigma, hindi ideal na gamitin kaagad ng China ang kanilang military force para lang sakupin ang iilang teritoryo ng Pilipinas. Walang kasiguraduhan na sa isang mabilisang pag-atake ay maitatanim kaagad ng puwersang INSIC ang kanilang kontrol sa buong Pilipinas. Tama, no? Hindi basta-basta yun. Pagsakop nila, nandiyan na sila lahat agad. After 2 to 3 days, may sasaklolo na agad sa atin dyan. At yan eh, unang-una. Sa tingin ko naman, kasi meron tayong MDT na kasulatan sa Amerika, no? Yung Mutual Defense Treaty. Mapoprovoke yun na mismong si Biden na rin na nagsabi, nakaraang buwan, sa speech niya, no? Iron Plan yan, no? Yan yung pagka na-provoke, talagang susugutin sila ng Amerika, no? So, dalawa kalaban nilang bansa, eh. Kahit nga Amerika nga lang kalaban nila, hindi sila mananalo dyan, eh, no? Tayo, kasama pa tayo, di ba? Hindi lang yan, napakarami. Japan, Australia, South Korea, India nga, eh, ang laking bansa, tsaka malakas na sandatahan din nila, gigil dyan sa China, eh, no? Na talagang pigil din ang ano nila dyan, puro ano lang sila, panduduro. Mahilig lang manduro yan, eh, no? Pero pag pinalagan mo yan, wala, tatakot din yan. Ayaw din ang gera niyan dahil alam nila na hindi sila mananalo at totoo naman, walang mananalo sa digmaan talaga, no? Sa oras na humaba ang gera sa pagitan ng dalawang bansa, kagaya na lang ng nangyayari ngayon sa Russia at Ukraine, maging sa Israel at Palestine, magdudulot lang ito ng pagkalugi sa China. Habang humahaba ang gera, Tama, ganyan din nangyari sa ano eh, sa German noong World War II. Napakalakas din ng German noon, ang daming bansang sinakop, no? Mabilisang sakop. Tapos lahat halos gusto sakupin. Kaya hindi nila alam na syempre nauubusan sila ng mga sandata, bala, no, mga tangke, mga eroplano, pandigma. Now, babawasan sila no dahil may kalaban silang bansa, di ba? Mautak ang Amerika eh. Medyo pinaubos-ubos muna nila yung mga bala ng German eh. Saka nag-declare ng sasalo na sila sa gera eh. Sabay sakop sa German, ayun, walang palag. Di ba? Sila, full force pa yung kasundaluhan nila, pati yung mga armas at bala nila eh, kumpleto pa eh. O, di ba? Paano mananalo ang isang bansa pagka marami kang bansang kalaban? No, hindi ka mananalo dyan. Kaya yung China, mag-isip-isip din kayo, no? Lalong-lalo na rin yung mga tao sa China. Kung ako sa inyo talaga, si Xi Jinping, pababain niyo sa pwesto. Dahil kayo, ipinapahamak niyan, pati ng buong pamilya niyo, no? Pagka kinalaban niyo kaming mga Pilipinas, sa Pilipinas, hindi lang kami ang kalaban niyo, buong mundo. Kaya kahit na ganun lang ang tingin niyo sa amin, napakarami naming aliado, no? Ubus din kayo dyan. Kaya dapat kung ako sa inyo, pagkaisahin niyo ng pababain sa pwesto yung presidente niyo, ipapahamak lang kayo niya, pati pamilya niyo. mas ma-exhaust ang military force ng China.
Sa oras na ma-exhaust ang military force ng China, mas kaunti ang mga alas na pwede nilang gamitin. Hindi ito pabor sa China dahil baka sa oras na makialam na ang ibang kaalyadong bansa ng Pilipinas ay wala nang balang maibabato ang China dahil naubos na ito sa gyerang inilunsad nila sa Pilipinas pa lang. Kung usapang ubusan ng lahi lang din, iyan marahil ang pangatlong kinatatakutan ng China, vulnerability against attacks. Sa oras na sila ang unang nag-initiate ng opensa laban sa Pilipinas, ay magiging delikado ang posisyon ng kanilang bansa pagdating sa opensa. Kaya nga hanggang water cannon lang sila no? At siguro isa yun sa dahilan kaya ayaw ni PBBM na labanan din ng water cannon sa water cannon, no? Kasi parang ang mangyayari niyan, ano lang tayo, wag lang silang makakamatay ng tao sa atin. Kasi mapupurubok ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Doon na mag-uumpisa yan kahit water cannon lang yan. Kung dahil dyan nakapatay sila ng isang tao natin, yari sila. Maniwala sila dyan, yari sila. Kaya tigil na nila yung pag-water cannon nila na yan dahil nakakamatay din yan. Kahit sabihin hindi armed attack yan. Basta may mamatay lang na tao. No, ayun nga lang kalungkot mga ka-netizen, no? Iniintay pa natin yung bagay na yun. Sana, huwag naman. Kung titingnan kasing mabuti, maaaring mag-focus ng husto ang China sa pag-atake at pagsakop sa Pilipinas hanggang sa unti-unting maubos ang puwersa nila o hindi kaya ay masyadong saturated ang puwersa nila sa Pilipinas. At hindi na nila mamalayan na sa sobrang pagbuhos nila ng mga military resources sa Pilipinas ay unti-unti na palang numinipis ang hukbong dapat nakadestino sa mismong bansa nila. Dahil dito ay magiging vulnerable o delikado ang China sa oras na atakihin na sila ng ibang kalabang bansa. Sa sitwasyon ngayon, alam naman natin na hindi lang ang Pilipinas ang kalaban ng China. Nandyan ang India, Pero sigurado yan, 100% yan. Sasakupin din sila ng mga ibang bansa, susugudin din sila. Actually, hindi pala sasakupin. Susugudin din sila. Dahil ang daming galit na bansa dyan, no? So, isang kiss-kiss lang talaga, kaya ayaw nilang mag-ani. Pero, tigas ng ulo, no? Nag-water cannon, talagang akala nila, dahil ang sinasabi ng Amerika, armed attack daw kailangan bago sila tumulong. Pero hindi. Kahit water cannon yan, basta makapatay sila ng isang tao natin, purubok yan. Malaking gulo yan. Matakot sila dyan, no? Yung ayaw din naman nila makipagdigma, tapos ganyan pag ginagawa nila, pinapatuloy nila, intayin lang nilang may mamatay. No? Magsisisi sila. Taiwan at ilan pang bansa sa Pacific region na matagal na ring nanggigil at naghihintay ng tamang pagkakataon para sugurin ang China. Malingat lang ng kaunti ang China sa gitna ng pagsakop nila sa Pilipinas ay tiyak na susugurin din sila ng iba pang kalabang bansa. Pang-apat sa listahan ng kinatatakutan ng China ay ang nararanasan nilang pagbagsak ng ekonomiya sa kasalukuyan. Ayan, siguro isa yan sa dahilan kaya gusto nga nilang bulihin o takutin tayo para nga naman madrill nila yung langis. Kasi mayaman sa yaman dagat din, mga isda pa lang, mga coral, malaking pera na yung mga nandun. Yung langis pa kaya, no? Kasi isa sa pangunahing business ng China, langis, no? Yung mga langis nila nauubos na no? Kaya pati itong langis na hindi na kanila, at alam nilang kayang-kaya tayong bulihin, kaya ginaganyan tayo ng mga yan, no? Kaya mag-ingat sila, no? Kasi baka yung imbis na ipapakain nila sa mga katauhan nila dun sa bansa nila, bala ang ipakain sa kanila ng mga kalabang bansa nila, no? Na nagagalit na bansa sa kanila, no? Na parang nagiging kalaban na talaga. Kasi nga matigas ulo nila Lahat na lang kanila Kahit wala na sa lugar. Bagamat nakilala ang China sa mga nagdaang dekada bilang bansa na may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa kasaysayan, hindi pa rin sila immune sa economic decline lalo na't ang buong global economy ang tinamaan dulot ng naging epekto ng COVID-19 pandemic noong 2020. Sa kanila rin galing yan, yung COVID-19 na yan, no? Malamang biological warfare yan nila no?
Ginawa nila yan para bumawas yung mga tao sa mga bansang kalaban nila, no? Sa Amerika, ang daming nawala dyan. Pero tignan mo, sa kanila, at sa Russia, hindi masyado, di ba? Tapos buong mundo, ang daming nalagas, daming namatay. Grabe itong mga Checo, ano to, ang daming sanction nito pag talagang nangyari yung, yung pag-i-invade nila sa Taiwan. Hindi nila magagawa yun, lalo sa Pilipinas, no? Subukan lang nila. Hindi na nakatakas sa pagkalugi ang China diyan dahil ayon sa datos ng China Research Center, ang GDP growth rate ng China ay bumagsak mula 6% hanggang 2.2% noong 2020. Nagkakaroon din ng problema pagdating sa housing at real estate industry ng China, mas lumulobo rin ang kanilang utang at marami rin silang international investors na piniling umalis ng kanilang bansa dahil umano sa data privacy issues ng China. O, kita mo? Umaalis yung mga nag-aano sa kanila, no? Paano pati yung mga data ng iba-ibang company, talagang, wala, kinakapi pa nila yan, no? Talagang maugulang yung bansa na yan. Lahat yan. Dito pa lang sa mga problemang ito, ay tiyak mabisi na ang China. Kaya naman imbes na gugulin nila ang oras sa pakikipaggera sa Pilipinas, mas mabuti nang gamitin nila ang bakanteng oras para maaksyonan nila ang pagkaluging ekonomikal. Last but not the least, ika nga, ay ang maituturing na nakatagong alas ng Pilipinas sa oras na pumutok ang armadong alitan laban sa China. Ito ay ang pangakong suporta ng Estados Unidos. Ayan nga yun, yung MDT, no? Mutual Defense Treaty, na nilagdaan yan nung panahon pa ni Quirino. Ni Quirino yung presidente natin, no? So matagal na panahon yan. At yaan, may pirmahan at kasulatan yan. May kasunduan talaga yan. Kaya mapoprovoke talaga yan. Kasi lalo't inis na rin tong Amerika dyan sa China. At isa pa, siyempre alam mo naman, ang Amerika, ayaw na maisalin sa ibang bansa yung pagiging most powerful country, no? Medyo yan na nagiging kalaban nila ngayon, hindi yung Russia, no? Kasi Russia ngayon, pabagsak na eh, no? Ito ang medyo maangas. Dapat to pungusan ng, ng palong eh, para tumikdok din eh, no? Wala naman yan dati. Yumabang lang yan, dumami lang yung pandigma nila eh, no? Pero yun eh, quantity lang yun, hindi yung quality. Mahinang klase yun, mga madlang netizen. US Mutual Defense Treaty. Oo, ang United States of America lang naman ang kinikilala bilang pinakamalakas na powerhouse sa buong mundo pagdating sa militar, ekonomiya at impluensya. Sino man ang kumalaban sa US at sa mga kaalyado nitong mga bansa ay siguradong makakatikim ng bangis ng number 1 superpower ng mundo. Sa oras na dumapo ang anumang armas pandigma ng mga insik sa buhangin ni Juan de la Cruz, aba, humanda na sila dahil agad re-resback si Uncle Sam. Ipinahayag ni US President Joe Biden. Ayan yun, no, yung in-announce ni President Joe Biden, Ironclad. Noong April 11, sa kanyang talumpati na anumang uri ng aircraft vessels o armed forces attacks ng China sa Pilipinas ay automatic mag-activate ng Mutual Defense Treaty ng Amerika sa Pilipinas. Alam ng China na may malakas man silang militar ay wala pa rin silang laban kung digmaan na laban sa Estados Unidos ang usapan. Walang-wala, no? Eh, wala naman masyadong training tong at experience, no? Yung mga experience nga nila nung araw, tinatalo nga natin sila, no? 40,000 yung sundalo nila. Sa atin, 1,000 o 4,730 plus, ganun lang ata yung pinadala natin sa Korean War. Ano nangyari? Ubus sila, di ba? Dumami lang ang armas nila, pero hindi pa sila sanay sa talagang actual na digmaan. Tapos, bansang Amerika pa yung gusto nilang makaharap. Yari sila dyan. Doon pa lang sa bansa na yun, lampaso na sila no? Eh syempre, yung mga ibang galit pang bansa sa kanila at yung mga binubuli nila at kinukunan nila ng mga teritoryo, chain reaction na yan, galit na rin yan.
para dalain ang itong bansa na 'to. Kaya ang kawawa diyan, yung mga mamamayan sa China na talagang walang kaalam-alam na binebenta na sila nitong presidente nila si Xi Jinping. Kaya nga ang balita nila dun sa loob ng bansa nila, iba ang pinalalabas nilang balita sa nakikita natin talagang balita dito sa international news. No? Pagdating sa kanila, ginagawa nilang mangmangang tao doon, no? Kunwari, napakalakas sa bansa nila, wala silang kasalanan, no? Para kumampi sa kanila yung mamamayan at hindi pababain sa pwesto tong presidente nila. Siyempre, utos din ng presidente nila yun, no? Pero wag ka, pinapahamak sila talaga nitong presidente nila, no? Buong mundo kalaban nila, hindi isang bansa lang. Kung tutuusin, ito ang pangunahing dahilan na pumipigil sa kanila na tuluyang tutukan ng totoong armas ang mga Pilipinong mangingisda, Navy o Coast Guards na ginigipit nila sa sarili nating karagatan. Kaya naman hanggang ngayon ay hanggang water cannon lang ang kaya nilang gawin. Sa oras kasi na sumali sa usapan ng giyera ang United States, tiyak ay mas lalaki pa ang alitan na maaaring mauwi sa kinatatakutang World War III. Bagamat maraming bansa ang nag-iinit at takihin ang isa't isa sa kasalukuyan, marami pa rin ang iniiwasan na tuluyang mauwi ito sa digmaang pandaigdig. Sabi nga ni Sun Tzu, isang sikat na Chinese military strategist, the best way to win a war is to not go to war. Dahil sa giyera, walang totoong panalo. Dahil sa huli, lahat tayo ay talo dahil sa mga taong kailangan magbuwis ng buhay para lang sa sinumpaang tungkulin sa kani-kanilang bansa. Mas mabuti nang matakot ang China at magdalawang isip na magsimula ng giyera dahil sa China, dapat maisip niya, no? So talagang dapat yung mga tao sa China, ganun lang ang pinakagawin nila kasi itong si Xi Jinping, wala close-minded na yan no? Kung bagsa gusto na talaga niya na kahit papaano, gusto niya yung pasunod yung gusto niya, parang ganun, no? Hindi naman kasi pwede yun, no? Kanila lahat, no? Tapos yung teritoryo ng may teritoryo, kukunin nila para lang madrill nila yung langis para sa kanila. Ano sila, no? Netoy? Hindi pwede yun, no? Dadaan sila sa madugong pangyayari at yan ang mangyayari talaga, yung malaking digmaan yan pag sinimulan nila, no? Sana wag naman talaga, no? Sana mag-isip pa rin ng mga tao sa China na magwelga sila, mag-civil war sila, i-push nila o i-force nilang pababain sa pwesto yung nagpapahamak na tao sa kanila, sa pamilya nila, mapapahamak ang bansa nila, lahat sila diyan mamamatay, no? Walang mananalo sa gera, no? Ayun lang po, Madang Netizen, sana itong napanood natin, wag sana talaga magkatotoo, no? At hanggang sa muli po, si Tio Paing po ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. World peace lang, no? Kalma lang.